Kanta, sayaw o nakakatawang video madalas natin nakikita sa social media. Pero ang isang babae naharang sa immigration dahil sa paggamit ng peking passport na nabili online. Yan ang ating tatalakayan ngayong umaga kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Magandang umaga po, Attorney Gabby. Good morning din sa iyo, Maris. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa atin. Alright, Attorney, alam naman natin na no talaga ang gumamit ng peking dokumento. Pero paano pa kung halimbawa online na bili ang peking dokumento? May karagdagang batas po ba ang nalalabag dito? Well, unang-una, dahil yung peking dokumento ay specifically ginamit upang lumabas ng Pilipinas, sa palagay ko ay may karagdagang paglalabag ng Commonwealth Act 163 or ang Philippine Immigration Act of 1940. So sa ilalim ng batas na to, bawal of course ang pagkuha, pagtanggap at paggamit ng kahit na anong immigration document na peke. But more than that, of course, mas malaki ang kasalanan ng mga gumagawa ng mga peking dokumento na to. Malamang hindi lamang ito kaso ng falsification ng isang dokumento, mas malaki ang posibleng kaso ng violation ng Republic Act 9208 or ang Anti-Trafficking of Persons Act of 2003. Alam na natin, malaking problema talaga ang pag-traffic ng mga kababaihan, lalo na, at pagdala sa kanila abroad, gamit ang mga pangako ng magandang trabaho at malaking sweldo sa ibang bansa. Ang problema, madalas, pagdating nga abroad, iba talaga ang trabaho, kondisyon, at pagbayad ng sahod sa trabaho. So halimbawa, merong mga kababaihan dati na akala nila call center agent ang trabaho nila. Pero pagdating abroad, ay gagamitin sila sa cryptocurrency scam naman. Yes, so katulad ng pinanood natin kanina, ibang scam naman. Totoo. So mas malalang mga kaso sila ay ginagawa mga alipin or even worse, ginagamit for prostitution. At kung ano man ang violation, whether it's a revised penal code or sa special na batas, mas mataas by 1 degree ang kulong kung ginawa ang krimen through the internet or mga information and communications technology, alinsunod na rin sa Republic Act 10175 or ang anti-cybercrime law natin. Alright, maaari ba, Attorney, na may pananagutan din yung mga site kung saan nagaganap yung mga bentahan ng illegal na bagay gaya ng mga dokumentong ito? Well, of course, actually sila ang talagang tunay na mga kriminal sa mga ganitong kaso. Dahil talagang ang kanilang market, di ba, ang talagang tinatarget nila o ginagawang biktima, yung mga kababayan natin na talagang desperate na maiangat ang kanilang mga estado sa buhay. At madalas nga ay kumakapit sa patilem o sa peking dokumento para makapag-ibang bansa. Sila ang mga guilty talaga ng falsification of documents, sila ang mga illegal recruiter, sila yung mga pinagbabawal na human trafficker. At dapat lamang ay mas mabigat ang penalty nila dahil nga it is through the internet. So malaking convenience ang internet, ang daming nabibili nang hindi kailangan umalis ng bahay. Pero matakot po kayo sa mga peking dokumento dahil maging biktima kayo dahil, di ba, ang laki ng binabayad. Tapos hindi na kayo makakaalis pa ng bansa. Sayang lang ang lahat na naipundar sa mga peking dokumento. Maaari pong mai-report ito sa 1343 hotline kung may suspetsa kayo na mga trafficker nga ang mga nakikipag-ugnayan sa inyo. So, mas mahirap kayong mapoprotektahan kung peke yung mga dokumento ninyo, di ba? Correct. At saka talagang madali namang ma-detect ngayon kung peke o hindi. So, wag na nating subukan pa. Oo, wag nang magtangka pa. Maraming Dati recto lang ang problema. Ngayon online na, di ba? Online. Maraming salamat, Attorney Gabby, and happy Monday. Have a safe week ahead. Yes.